Alam natin marahil ang kantang Pananagutan at sinasabi dito na walang sino man sa atin ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa sapagkat tayong lahat ay tinipon ng Diyos. Lahat tayo'y magkakaugnay. Kung kaya nga't mabuti man o masama, ito ay may epekto, may bunga sa ating kapwa. Kaya nga tayo nagkukumpisal upang ipaalala sa atin ang bawat gawin natin ay may implikasyon, konsekwensya sa ating kapwa. Kahit na ang pinaka-personal mong kasalanan na ikaw lang marahil sabihin mo ang gumawa, mayroon at mayroon itong talab sa kapwa. Kaya nga tayo nangungumpisal sapagkat sinasagisag nito na humihingi tayo ng tawad dahil pag may kasalanan tayo, hindi lang nagagawa natin ito sa sarili natin, nagdudulot din ito ng epekto sa simbahan, sa komunidad, sa ating kapwa. Kaya nga't sa dalawang pagbasa ngayon, ipinapakita sa atin, sa unang pagbasa, naghahabilin si San Pablo kay San Tito sa pangangasiwa ng simbahan, sa pagpili ng mga susunod na mga lider ng simbahan, na para bagang sinasabi niya, ang bawat gawin mo, magkakaroon ng epekto sa simbahan. Kaya pumili ka ng tama, pumili ka ng mabuti, sapagkat anuman ang mangyari sa kanya, ganun din ang mangyayari sa pamayanan. Sa Ebanghelyo, nagbabala si Jesus Nazareno na ang mas malala sa paggawa ng kasalanan ay ikaw ang maging dahilan ng pagkakasala ng iba. Na ikaw mismo ang animoy nagtulak, gumawa ng masama ang iyong kapwa. Kaya mga kapatid, ito yung ating ipagdasal na bawat gawa natin, bawat salita natin, bawat piliin natin, isipin natin, hindi lang ito ako lamang. Lagi itong may kaugnay sa iba. Para bagang iniisip natin, halimbawa, nagtapong ka lang ng basura, akala mo, ako lang naman yan, basura ko lang yan, dito ko lang naman yan tinapon. Pero alam natin na ang katulad ng bagay na iyon ay mayroong ding epekto sa ating kapaligiran. Lahat siguro ng tao ganun iniisip. Ayan, kaya nagkakabaha tayo. Kaya marumi ang paligid natin at pag marumi ang paligid, nagkakasakit ang mga tao. Naalala ko nung bata po ako, naliligo din naman ako sa baha. No? At lumulusong ako lagi, pero hindi pa uso nun yung leptospirosis. Pero ngayon, takot na tayo dahil sa mga ganong sakit. At anong dahilan ng sakit na yon? Bakit may daga? Dahil marumi ang paligid. Bakit marumi ang paligid? Dahil hindi na tayo nag-iingat at di na natin nililinis ang paligid at akala siguro natin, sarili ko lang namang bakuran, sarili ko namang lugar, sarili ko lang namang basura. Ganon din ang buhay espiritual natin. Nasa ating mga kamay, lalo ng mga kabataan, mga anak, mga kabataan ng ating pamilya, merong talab ang anumang gawin natin, mabuti man
o masama. Kaya't ipagdasal natin sa tulong ng Poong Nazareno na ang ating buhay maging tulay. Hindi tulay sa kapahamakan ng ating kapwa, kung hindi tulay para sa kaligtasan ng ating kapwa. Kung para kay Jesus Nazareno, ang pinaka nakakahindik ay ang maging dahilan ng kasalanan at kapahamakan ng kapwa, natitiyak ko naman, ang pinakamasaya para kay Jesus Nazareno ay tayo ang maging dahilan para maging mabuti, para magsisi, para magbagong buhay, para mapalapit sa Kanya ang ating kapwa. Nawa, sa pagharap natin kay Jesus Nazareno, masabi natin, hindi lang tayo ang malapit sa Kanya, marami din tayong nailapit sa Kanya.